Hello po! Welcome sa aking channel, lalo na sa mga bago pa lang dyan. Hello po sa inyo! Sa video ko ngayon guys ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang passport fee, kung magkano kumuha ng passport. Especially sa mga new applicants pa lang dyan na walang idea, itong video na ito ay para sa inyo. At ito pa guys, yung ilan sa mga katanungan na pag-uusapan natin ngayon, kung pwede nga bang kulang ang bayad natin sa passport fee. So, ibig sabihin, pwede nga ba na kulang? So, halimbawa, ganito, ito muna babayaran ko, next time na yung iba. So, pwede nga ba yan? At yung isa pang katanungan, kung nare-refund nga ba yung binayad natin na passport fee or pwede nga bang bawiin or kunin? So, tingnan natin mamaya. So, ito po, so, para sa regular, so, pag sinabing regular, ito yung kanilang working, kumbaga palugit na matatapos or marireceive natin yung ating passport. So, yung regular guys is 950 pesos. Bali, 12 working days yan. Yan yung palugit nila. Within 12 days, ay makukuha nyo na yung inyong passport within Metro Manila. So, inside Metro Manila. Kung outside Metro Manila kayo guys, expected nyo na lagpas 12 days, almost 2 weeks mahigit bago nyo muna makuha yung inyong passport. Ayan. So, in my case kasi guys, regular yung pinili ko. So, itong 950 pala guys, hindi pa kasama dyan yung convenience fee at saka yung inyong shipping fee. Yung delivery fee na ibabayad nyo para sa pagpapadeliver ng inyong passport. Hindi pa kasali dyan. Yung price na yan na naandito is yung bayad lang para sa passport. Ayan. So, ako, yung pinili ko is regular. So, nagbayad ako ng 950 pesos para sa passport. And then, since sa 7-Eleven ako nagbayad, guys, sa 7-Eleven, may additional na 50 pesos. Yun yung convenience fee. So, bali, 1,000 pesos na. 950 plus 50, 1,000 pesos. Ngayon, dun sa DFA, during my schedule, dun ako nagbayad kasi meron dong LBC counter. Yun yung last counter doon sa DFA. Kung saan kayo magpapadeliver ng inyong passport. So, nagbayad ako doon ng 150 pesos. So, mapa door-to-door man yan or for pick up, still same pa din, 150 pesos yung ibabayad nyo. So 950 plus 50, 1,000. So, tas 150, bali, ang total na binayaran ko para sa aking passport ay 1,150. So, not good na for passport. So, kung passport naman ang kapalit ay lifetime na kaligayahan yan na hindi mapapalitan ng anumang halaga, diba? So, ayun. Pero guys, mamaya, sabihin ko mamaya. So, ayan ha, yung sa regular. So, dito naman sa expedite. So, pag sinabing expedite, yung rush. So, kung nagmamadali kayo at meron naman kayong budget, dito kayo kumuha. Ito yung piliin nyo, yung expedite. Bali, yung expedite or rush is 1,200. 6 days within Metro Manila. 7 days naman kung outside Metro Manila kayo. Ayan, so kung gusto nyo medyo mabilis, dito kayo pumili sa expedite or rush. Pero guys, ang masasabi ko sa inyo, itong nakalagay dito na wait lang. Kasi in my experience guys, dito sa regular, 'di ba, 950. Then sa 7-Eleven ako nagbayad, may additional na 50 pesos for convenience fee, bali 1,000. Tapos yung una ko kasing pagkuha ng slot, pinili ko muna yung, dun lang ako mismo sa, hindi over the counter, dun lang mismo sa site ako magbabayad. Yun yung sa AirAsia. Yung passport fee, 950 pa din, pero yung AirAsia, 150. So, magkaiba sila. Sa LBC, sa AirAsia, magkaiba sila. Ganon din sa convenience fee, iba din. Iba sa over the counter, iba din sa debit credit kung yung pinili mo, kaya sa GCash, magkaiba yung nila. Ayan. So, ito na.
Di ba may nakalagay dito yung sa regular 12 days, sa expedite or rush 6 and 7 days. So, usually guys, hindi naman talaga yan as in talaga nasusunod na within 12 days makukuha mo talaga yung passport mo. Kasi in my experience, di ba regular yung pinili ko, tapos sabi dito 12 days. Pero 12 days na, hindi pa naman dumarating yung passport ko. Almost 24 days guys. Almost 24 days. So, magwa 1 month na bago ko na-receive yung aking passport. So, 24 days bago ko na-receive yung aking passport. So, kung mapapansin nyo, di ba, doble sa 12 days. So, hindi yan nasusunod usually guys kasi ang daming reasons. For example, masama yung panahon, maulan, baha, may bagyo, di ba? O syempre, kumbaga, hindi mo nila i-deliver. Mag-i-stop muna sila. Tapos yung ibang reasons pa kung medyo malayo yung bahay nyo, papasok, hindi kilalado, hindi siya kilala, di ba? Ayan. At marami pang ibang reasons guys, kaya napapatagal. So yung sa akin naman, kasi yung pinili ko door to door, hindi nila nahanap yung address ko guys, yung bahay namin. Kaya nag-decide kami na for pick up na lang, ako na lang yung kukuha ng passport ko sa malapit na LBC branch dito sa aming lugar. Which is yun naman yung ginawa ko. Kaya siguro medyo tumagal din. Kasi hindi ganun ka-smooth, hindi tuloy-tuloy. And then ayun, naghintay ako ng text nila kung kailan pwede nang kunin yung passport ko sa LBC. So, ganun guys. Kung anong nakalagay dito na days, huwag kayong mag-expect na yan yung day talaga na marireceive nyo yung inyong passport. Huwag na lang kayong mag-expect. Pero isipin nyo na matatanggap at matatanggap nyo din yon. Pero hindi sa ganitong day talaga na masusunod. Kasi ang daming factors na pwedeng ma-delay or hindi ito tuloy. Ayan, so ulitin ko, yan lamang ay passport fee. Hindi pa kasama dyan yung shipping fee at saka yung convenience fee kung saan kayo magbabayad ng passport fee. At dun sa katanungan kung pwede bang kulang ang bayad, hindi pwede guys. Hindi po pwedeng kulang ang bayad kasi dun sa pagbayad, walang options doon na pwedeng ito muna tas sunod na yung iba. Hindi pwede, walang ganong option. So kapag nagbayad kayo ng passport fee, dapat fully paid agad. At dapat kumpleto lahat or fully paid ang pagbayad ng passport. So, ganun po. Fully paid ang pagbayad ng passport. Hindi pwedeng kulang-kulang. The next, kung nare-refund nga ba ang passport fee na binayad natin sa DFA, ang sagot po ay hindi. Hindi po nare-refund ang binayad natin sa DFA. So, kahit ano pa mang reasons natin kung bakit natin gustong kunin yung binayad nating passport fee, hindi po nila ibabalik yan ng taga-DFA. So, ang mangyayari dyan, i-reschedule nila tayo, usually 1 month yan. I-reschedule nila tayo kung ano man yung mga naging problema natin, yan. Pero hindi talaga sila nag-refund ng passport fee na binayad natin. So, ayun lang guys, yung aking video sa ngayon na sana ay kahit paano ay may natutunan kayo dito. At kung meron pa kayong mga katanungan ay i-comment na lang sa baba guys. At kapag alam ko yan at nakita ko yan ay re-replyan ko yan kaagad. So, ayun lamang guys yung aking video ngayon at pa-favor na lang din po ako. Sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na video ay ma-update or ma-notify kayo. And always remember guys, hindi ka magtatagumpay kung hindi ka magsisimula. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood.